Okay, so ang next na gagawin natin is sa client PC naman tayo. So pupunta muna tayo kay client para i-configure natin siya. Okay, from client, punta tayo sa my computer niya, click natin si folder. Okay, ito pong this PC, right click natin, and then properties. Pagdating po sa properties, meron po ditong change setting. Okay, sa iba po nakalagay is advanced setting. Pag check po natin ng advanced setting, click po natin yon, lalabas po ito. Okay, computer name, click natin si computer name, and then change. For example, halimbawa change natin siya, lagay po natin is PC1. PC1. Okay, click po natin yung okay. Magpapa-restart po siya. Okay, papa-restart po yan. Pero go to remote muna tayo. And then, allow remote. Okay, allow natin to. And then, apply. Restart na natin. So, andito ulit tayo kay client. Type natin sa start control panel. Labas na po siya, control panel, and then network and sharing. Hanapin natin sa network and sharing. So network and internet, tapos network and sharing, click po natin, tapos change advanced sharing settings. Lahat po ito turn on natin. Okay, katulad nung ginawa natin dun sa server. Turn on. Okay, sa private, turn on din. Lahat po ng turn on natin. So, naka-turn on na po lahat, and then save changes. Okay, pagka save changes po natin, kakabit na po natin si LAN. Yung LAN cable natin, no? Ito po, kabit na po natin siya. Kabit natin sa likod ng CPU or system unit. So pag tama po ang config natin, ayan, meron na po siya nakalagay dito, no? Kung mapapansin nyo po, nakalagay na sa kanya is testda.com. So ibig sabihin, okay na po yung connection natin dun sa server and client. Okay? Pagkatapos po nyan, punta tayo dito sa this PC. Kay client po ito, ha. This PC, right click, properties, advanced system settings. Okay. Dito po makita natin yung computer name. Ang gagawin po natin, change. Tapos click na po natin sa domain. Okay. Type natin testda. Testda.com. Testda.com. Type natin testda.com, and then more. Click natin. Lagay natin dito client. Then okay. Click natin okay. Type natin administrator. As po, lagay natin password CSS at 2024. Click OK. Tapos start.
start po natin ang ating client PC. Type na natin yung ating username na ginawa sa server, and then yung password natin. Okay, dahil successful yung paglalagin natin sa client, antayin po muna natin siya, medyo matagal po yan. Halimbawa, nakalagin na tayo sa ating client. Successful yung login natin. Tapos ang gagawin natin para ma-check natin kung tama, check natin si this PC, properties, okay, ayan po yung device name, PC1 tas pc.testa.com. So, okay na po yan. Next natin gagawin, Windows +R para lumabas yung run. Okay. Tapos, gp update space /force. Yan po, gp update space /force, then click OK. Ga-update po siya. Antayin lang natin matapos, tas magko-close po yan ang kanya. Ilalabas po yan, nakalagay okay to log off, tas lagyan natin Y kasi yes. Yes po yun yung Y. Then, enter. So, sign out po yan. Santayin po natin ulit. Then, pag lumabas na po yung username natin, try po natin ulit yung ating password. Ngayon naman po, magkikreate tayo ng folder sa ating desktop. Right click, new folder. Test folder na lang lagay natin. Test folder. Yung pong folder na ginawa natin kay client ay i-check mo natin sa ating server. Okay, so andito na po tayo kay server. Check po natin itong shared folder natin, Tapos click po natin. Ito yung ginawa natin na shared folder kanina. Double click. Kung mapapansin nyo po, may nakalagay na folder na mix, So, ito po yung folder nung ating client. So, ibig sabihin naka-shared na po siya. Double click natin. Try natin hanapin dun sa desktop niya. So, ito po yung test folder. Mapapansin nyo po, nakalagay test folder. Ito po yan. Yung test folder dito sa ating client, okay, ay nakashare na po dito sa server. Okay? Check po natin tong si server, test folder, double click. So, wala pa siyang laman, Gagawin natin, punta ulit tayo kay client. Lagay po tayo ng kahit notepad. Try natin. Itong yan. Tapos, lagay po natin yung name natin. Save ko lang siya. Tapos check po natin dito kay server kung nakapag-share na po siya. Ito po yung nagawa natin, Tapos click natin. So ayun po. Nakita nyo? Ayan po, nakalagay na po yung name natin na ginawa. So ibig sabihin, nagsishare na po sila. Okay, remote desktop connection na tayo, So ang gagawin natin, search natin si remote desktop dito sa server. Remote desktop. Lumabas na po. Click natin siya. So lagay lang natin yung PC1 dahil yun po yung nilagay natin sa client. And then connect. So lagay lang natin yung, click natin tong more choices. Tapos lagay po natin use different account. Then lagay natin yung, halimbawa po, naka-connect tayo kay PC1, Ito, PC1. Tapos lagay po natin yung username na ginawa natin kay server. For example, yung sa akin, Migs.
And then yung password ko. Then, click ko yung OK. May lumabas po sa kanya, no? Ito po yung nakalagay. The connection was denied because the user account is not authorized for remote login. So, kapag ganyan po yung problem, punta po tayo kay client. Okay? I-resolve po natin yung problem niya. So, click po muna natin yung OK. Okay, hindi po siya makakonect, no? Ito po, nandito tayo kay client. Bigay lang natin yung credential natin. Ngayon, punta po tayo kay this PC. Client po ito, ha. This PC, properties. Pag lumabas na po ito, punta tayo kay remote. And then select user. Add po natin domain user. Okay, domain. Check names natin. Ito po, domain user. And then click OK. Okay. Then OK. Pagkatapos po natin ma-add yung domain user, restart po ulit natin ang ating computer client. Now, itest po ulit natin yung ating remote desktop, no? Nandito po ulit tayo kay server. Connect natin yung PC1. Lagay natin yung more choices kasi kunin po natin yung username password na ginawa natin. So, ayan na po, no? Nag-login na po yung username natin. Dapat po makita natin sa client na nire-remote natin yung folder na ginawa natin. So, ito po yun, no? Test folder. Pagka po ganyan na nangyari sa server, si client po magla-log out. Okay? Kasi po hindi po natin siya mapapakailaman dahil naka-remote nga po siya. Pag nag-log out yan, si server naman po yung naka-login. Ayan po yung kanyang pangalan, no, PC1. So, nare-remote na po natin siya. Gagawin natin, click natin yung test folder. Okay, double click natin. Gawa tayo ng isa pang text document, no. Lagay ko na lang po mix. Okay, and mix. Ngayon, ang gagawin ko po ay close ko siya. Close ko. Tapos, ilalagin ko naman po siya dito sa client. Yan po yung pangalan natin, no? Okay. So, ito po yung task folder. Double click ko lang. Ito po yung ginawa ko dun sa server kanina. Okay, so ayan na po. So, ibig sabihin, successful po yung connection natin ng remote desktop.